Yeah. Sinong may 500? May 500. Pwede makiram ng 500? O kaya 1,000? Isasoli ko rin. Isasoli ko rin. Ayan. Ayan. Ayan ko. Ang ganda ang lutong, oh. Bawal daw tupiin to. Oh. Wala na tong halaga daw kapag ito'y natupi na. Ayan, hindi na po kasi ako nagka-cash kasi puro cashless na ngayon. Puro Gcash na. God's cash. Ayan, so natupi na po ito. Parang, ayan. So, sino pong gusto ng 1,000? Taas ang kamay. Ayan. Pag ito kaya ay, pwede naman, no? Kinusumot-kusumot natin na ganito. Pero bawal daw itong punitin. Kakasuhan tayo dito pagka pinunit ito. So kahit ito yung makusumot, may gusto pa rin ba ng 1,000? Kahit, amen? Hindi, kaya teacher ito. Ang value po nito kahit siya ay makusumot, matapakan, matuntungan, hindi siya nagbabago, still 1,000. And your life is the same. Kahit ano man yung pinagdadaanan mo, ano man yung pinagdaanan mo, ano man yung kinakaharap mo ngayon, your value does not change. It's the same. Amen? Paano kaya kung ito i-invest pa natin sa Forex? Di ba? Di ba, Pastor Kwan? Pastor Ayan? Kikita to. Madudoble pa to. Kung ito ibibili mo ng pagkain at may enjoy na yung pamilya, sarap nyo kumakain, ay mas maganda yung benefits nito. And i-congratulate mo naman yung katabi mo kasi you are here today. You are investing your life to God. Amen? So yung pong value na meron tayo, kapag in-invest pa natin ito sa Lord, mas maganda, mas malaki. At yun daw pong mahahalagang bagay, hindi daw pinamimigayan. Kaya hindi daw po talaga ito pinapamigay. Sorry po. Ayan, so Ate Joy, ito na po. Ayan, so ang ating pong topic for today is hidden treasure. Ayan, maghahanap po tayo ngayon. Merong mga nakatago dyan sa mga ilalim ng upuan. Ayan, mga nakatupi na tig pa 500. Amen? So let's pray. Panginoon, salamat sa umagang ito dahil patuloy ka naming makikilala. Salamat po sa iyong pagsama, Panginoon, this morning. We pray na patuloy na yung kaluwalhatian mo, yung kalakihan mo, O God, ay patuloy naming maranasan this morning. Manguna ka po, Panginoon, at mataas ka in our midst. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kapag sinabi nating treasure, laging nakukuha nito yung ating attention. Oh, may tatatagong yaman pala. Yung iba nga po, talagang nag-e-effort pa dyan para makuha itong mga hidden treasure na ito. Ganyan po talaga yung ating team. Parang pan lang. Sa barko lang. Ayan. Kapag sinabi pong hidden treasure, it captures our attention. Ayan. Ang sabi po dito sa Colossus 1:27, inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga. Sumainyo si Kristo at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos sa kaluwalhatian. May nabalita po noong 2021 na may namatay daw po sa Maguindanao. Matagal na ito. Pasensya na po. Ito lang yung nakita ko. Pero ito yung mga nag-treasure hunting. Na-suffocate daw po sa kuweba. Kaya yun, namatay. And ganun din po yung nangyari dun sa Puerto Princesa. May 5 mga treasure hunters. Gumagamit, kasi kapag humuhukay sila, gumagamit sila nung parang motor para maglagay ng oxygen papunta doon sa ilalim. Kasi the more na humuhukay ka sa lupa, nauubusan ng oxygen doon. And yung motor ay, instead na oxygen, ay carbon dioxide yung nadala po sa ilalim. And it's 100 feet. And na walan silang lahat ng malay. Pero na-rescue po sila. And ang point po dito ay, yung tao ay madalas talaga, yung iba naghahanap ng mga treasure. Amen? Nag-e-effort yan up to the extent na kahit mawalan yung kanilang buhay, makuha lang yung hidden treasure. Ayan. Ang sabi po ni Charles Spurgeon,
Whatever is your greatest joy and treasure, that is your God. Kung ano daw po yung joy and treasure mo sa buhay, yun po yung iyong Diyos. And sinabi din po ni John Pepper, when God is your deepest pleasure, we display Him our highest treasure. Kapag ang Diyos daw po yung ang kagalakan natin, mapangiti ang Panginoon, treasure yan. Amen? Treasure yan. And sabi po dito sa Romans 16:25 hanggang 26, ang magandang balitang iyan ay isang hiwagang naitago sa loob ng mahabang panahon. Subalit sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta. Ang langit po ay may treasure. Amen? At ngayon pong umaga ito ay mahayag sa ating kalagitnaan. Amen? Ngayon, ang ating pong pag-uusapan ay patungkol sa buhay ni Zaccheo. Ito po ay nasa Luke 19. Dito lang tayo halos magpapaikot-ikot. English po yung ating title, pero Tagalog po itong lahat. Ayan. So paano ba natagpuan ni Zaccheo yung tunay na kayamanan sa langit? Ayan. Unang-una, sino po si Zaccheo? Sa verse 1 po, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Zaccheo. Sabihin nyo nga po, Zaccheo. Isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at napakayaman. Sabihin nyo po, napakayaman. Sinikap niya makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya ay pandak. Yan. Yan. Walang pandak dito. Lahat dito ay talagang tall, dark, and handsome. Ayan. Kahit po tayo ay hindi literal na pandak, most of us ay kapos. Most of us ay mababa. Most of us ay kapos sa ganda ng ugali. Most of us ay kapos sa faith. Most of us ay kapos sa faithfulness. Most of us ay kapos sa mabubuting asal o sa mabubuting gawa. At yung iba po sa atin ay kapos din sa holiness. At ito po si Zaccheo. Sa verse 5 po, 4 and 5, kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Ang unang treasure po natin ay kita ka ng Diyos. Amen? Kita tayo ng Diyos. Ano man ang sitwasyon na kinakatayo natin sa buhay, o kadalasan tayo ay kapos sa mga nabanggit ko kanina, kapos sa faith, kapos ka sa holiness, kapos ka pa sa pagsunod. Si Zaccheo po ay nakita ng Panginoon, bagamat siya ay pandak. And sa umaga pong ito, nakakatuwa na kahit tayo ay kapos, ay kita tayo ng ating Panginoon. Amen? Jesus stopped and look at Him. Yung pong greatest gift of love ay yung gift of attention. Kapag ikaw ay pumasok dyan at talagang nagpaganda ka pa naman, bago yung damit mo, nag-makeup pa, pag si Cecil at hindi ka man lang nabati, oy, Pastor Bars, ang ganda mo ngayon. Marang nakakalungkot, no? Yung tipong pinag-importan mo. Pero alam niyo po si Zaccheo, napansin siya ni Jesus at nakita siya ni Jesus kahit siya ay maliit, kahit siya ay pandak. And si Zaccheo, alam natin yung buhay niya kanina, siya ay napakayaman, pero siya ay taga-kolekta ng buwis. And when we say tax collector, it's known for dishonest. Amen? It's known for dishonest. Sabi sa Lucas 12:6-7, hindi ba't ipinagbibili ng ang 5 maya sa halaga lamang ng 2 salaping tanso? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi kinakalimutan ng Diyos. So, sinasabi dito ng Panginoon na kung paano yung maya ay sa tingin natin ay walang halaga. Sabi dito sa verse 7, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat, kaya't huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Amen? Nakikita ka ng Diyos at mahalaga ka sa Kanya. Amen? Amen?
Bilang anak ng Diyos, we are not a mistake. Hindi tayo pagkakamali. Amen? Nakakalungkot nga po sa SOCMED. Ano po yung SOCMED? Ngayon ko din lang nalaman. Akala ko course to. Yung SOCMED. Hindi ba alam ng SOCMED? Social media. Sa social media, nakakalungkot kasi maraming mga bashers, meron kang nagawang ganito, kita agad lahat. At talagang kahit naman hindi ka kasali sa usapan, ay comment ka agad. So, maraming nakikita yung social media. Amen? And powerful din naman, pero yun nga lang yung nakakalungkot na mas nakikita yung hindi magaganda. Amen? Number 2, mabilis lang po ito. Ito yung pangalawang treasure. Kilala ka ng Diyos. Amen? Nakakatuwang na tayong lahat ay kilala ng Diyos by name. By name. Ayan. Tumingala siya kay Sakeo at sinabi, Sakeo. Hindi pa sila nakikita. First time nila itong makita. Pero kilala siya ng Diyos. Amen. Kilala si Sakeo ng Panginoon. At tayong lahat, kilala ng ating Panginoon. At ang ibig sabihin po ng Sakeo ay pure one. Ayan. And Jesus called Sakeo by his name. Napakasarap po pag binabanggit yung pangalan natin. Kapag tayo ay na-appreciate at sinasabi yung ating pangalan, alam mo yan, si ganito yan, si April, napakabait niya, napakaganda na. Kapag i-connect yung adjective nga ba? Adjective, no? Doon sa pangalan mo, parang ang sarap pakinggan dahil yun yung nag-identify sa atin. And when God called Sakeo, iba. Iba yung kilala. Pag kilala ka ng mayor, kilala ka ng barangay captain, iba. Iba siyempre. Diba? Ayan, sina Pastor Marvin, nagtatrabaho sa government yan. Iba pagka may kilala kang malakas ang pangalan. Pag sabi mong, kilala mo ba si Pastor John? Ikaw, labas! Di ba? Sabi nga ni Pastor John, nakukwento ni Pastor John, may pinag-pray daw siya. Pinisil yung kanyang kamay. Anak ako ng Diyos. Hindi mo pwedeng gawin dito sa akin. Ba? Kita mo yun na when we say yung pangalan kasi may power. Maging yung pangalan ni Jesus, may power yan. May power yan. And nakakatuwa na yung pangalawa natin na treasure na pwede nating dali sa buhay. Lord, salamat kasi kilala mo ako. Ano man yung pinagdadaanan ko, kahit ako'y kapos, ay kilala mo ako. Amen? Sa Isaiah 49:15-16, ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na kanyang iniluwal? Kung mayroon mang isang lilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa iyo kahit sandali. Jerusalem, hindi kita malilimot. Pangalan mo ay nakasulat sa aking palad. Amen? Ang sarap na tayong lahat naka-engrave yung ating name sa kamay ng ating Panginoon. Amen? It's a treasure. Amen? Number 3, mahal ka ng Diyos. Amen? Mahal tayo ng ating Panginoon. Ayan. Bumaba ka kaagad sapagkat kailangang tumuloy ngayon sa iyong bahay. Gusto ka ng Diyos at sinadya ka ng Diyos. Si Sakeo po, sinadya siya ng ating Panginoong Hesus. Ating pong napag-aralan nung mga nagdaang linggo na yung expression daw ng love is time. And the right time to love is now. Nung napadaan si Jesus kay Sakeo, ay hindi, Sakeo, babalikan kita ha? Sa isang linggo ha? Hindi. Sakeo, kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Amen? Amen? Mahal tayo ng ating Panginoon. Alam natin, madaling mahalin yung kamahal-mahal. Ano po? Pero yung hindi magandang ugali, parang ang hirap mahalin, no? Si Sakeo ay minahal ng Diyos kahit siya ay kapos. Again, Sakeo was a tax collector. He was known for dishonest. Pero minahal siya ng ating Panginoon. Bumaba ka ngayon, natutuloy ako sa bahay mo.
So ayan, sabi dito sa Romans 5:8, ngunit pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo makasalanan pa at si Kristo ay namatay para sa atin. Sabi ko nga po kanina, mas madaling mahalin yung kamahal-mahal. Di ba? Yung ating pamilya, baka pwede kang mamatay para dyan. Pero yung kaaway mo, parang ang hirap, no? Parang hindi pwede. Makakita ko lamang yan ay talagang magsasalubong ang aking kilay. Pero si Jesus po, minahal tayo nung tayo ay makasalanan pa. Di ba? At namatay pa siya para sa atin. Ito po ay si Ruth Graham. Masarap to, matamis. Hindi po. Siya po ay anak ni Billy Graham. And alam niyo po si Ruth, siya po ay napariwara sa buhay. Bagamat siya po ay anak ng talagang well-known na preacher, si Billy Graham, si Ruth po ay napariwara sa buhay. And alam niyo po siya ngayon, siya po ay isang preacher na rin. At siya ay nagsisi at nagbalik loob sa Panginoon. At gumawa rin siya ng book. Ang sabi doon sa book, Forgiving My Father, Forgiving Myself. And ang istorya po kasi niya ni Ruth ay dahil yung tatay niya ay most of the time ay nagta-travel, ay nawala ng panahon sa kanilang mga anak. And yun po yung hindi nagdulot kay Ruth para mapariwara sa buhay. Pero nagpatawad niya. Pinili niyang magpatawad. Pag nagmamahal ka pala, pinipili mong magpatawad. Amen? Sabi ko nga kanina, ang daling mahalin yung kaibig-ibig. Yung ibigay mo yung buhay mo para doon sa kaibig-ibig. Pero yung patawarin mo at iligtas yung buhay nung hindi yung kaaway mo, yung nagkasala sa'yo, parang hindi. Pero si Ruth po, sabi niya, forgiveness means pardoning your offender and asking nothing as a prerequisite and nothing in return. It is freely given and literally requires nothing from the offender. Amen. Sarap na po. Na kapag nagpapatawad ka pala, hindi mo kailangang hingin yung anuman doon sa pinatawad mo. It's a freely ibinibigay. Ang sarap na ibinigay ng ating Panginoon yung pagpapatawad. Amen? Ayan. Sino po yung nakakakilala dito? Ito'y bago lamang po. Ito po si Somoron. Ayan, Somoron. Ito po ay 85 years old. Ito po ay iniligtas yung kanyang family sa mga terrorists. Ito po ay recent lang doon sa Gaza, sa Hamas. Ito po ay Israelite, taga-Israel, si Somoron. At he set his life in the line of fire. Ano po yung ginawa nito? Nung pong October 7, nung nag-release ng mga missile at pinasok ng Hamas yung Israel, nakita ni Ron na parating na yung mga Hamas, yung mga mamamatay tao. And alam niyo po yung ginawa niya, pinagtago niya yung kanyang buong pamilya dun sa safe place. At ang ginawa niya, kunwari siyang nanonood lang ng TV at parang sinasabing, wala akong kasama dito. Nag-iisa ako at tumago kayong lahat at siya'y pinagbabaril ng mga Hamas. And he gave his life for his family. Andali kasi pamilya, di ba? Pero ano po yung ginawa ni Jesus? Minahal niya tayo. Minahal ni Jesus si Zacchaeus because of who he is. Amen? What Jesus did was intentional. Yung ginawa ni Somoron ay intentional niyang iligtas yung kanyang loved ones kahit siya ay mamatay. And Jesus did also. Even sa creation pa lang ay pinlano na ng Panginoong Hesus na siya'y mamamatay at magiging sacrifice para sa ating kaligtasan. Amen? Amen. Pang-apat, napapansin ka ng Diyos. Nagmamadaling bumaba si Zacchaeus at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat
nakakita rito ay nagbubulong-bulungan, nakikituloy siya sa isang makasalanan. Sabi niyo nga po, makasalanan. Sabi niya, napapansin ng ibang tao yung kasalanan. Pero ano po yung napapansin ng Diyos? Yan, puntahan po natin. Sa verse 8, tumayo si Zaccheo at sinabi kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Ito yung nakakatuwa sa Panginoon. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Si Zaccheo po ay example ng imposible. Ito po yung nasa Matthew 19. Yung isang mayaman na sabi doon, Jesus, ano ba yung pwede kong gawin para maligtas? Ang sabi ni Jesus ay, ipagbili mo yung iyong lahat ng ari-arian at sumunod ka sa akin. At nalungkot yung mayaman at tumalikod. At sabi po doon ay, tulad daw po ng isang kamelyo na imposibleng makapasok sa butas ng karayom yung isang mayaman na maligtas. Pero dito po, ang sabi ni Jesus kay Zaccheo, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito at itihalin tulad pa siya kay Abraham. Amen? Inahalin tulad siya kay Abraham. Ito po yung nakikita ng mga tao. Lahat ay nakakita sa kanila ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Pero ito po yung nakikita ng Diyos. Sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Amen? Napapansin tayo ng Panginoon, hindi kung ano yung mga scars mo, kung ano yung mga flaws mo, ang napapansin ng Panginoon yung goodness sa'yo. Amen? 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 Ang nakikita ng mga tao ay yung kasalanan, pero ang nakikita ng Panginoon, you are God's most priceless possession. Amen? Apple of the eyes ka ng ating Panginoon. Ano po yung meron kay Abraham? Si Abraham po ay, alam natin na yung man of faith talaga si Abraham. Sino po nakakilala kay Abraham? Nasa Old Testament po yan, sa Genesis. Ayan. So si Abraham po ay sabi ng Panginoon na gagawin kitang ama ng maraming bansa, pero siya po ay baog. At binigyan siya ng anak, at nung sabing, nihandog mo sa akin yung anak na yan, na nag-iisa, ay sasaksakin niya at papatayin. So yung faith po ni Abraham. And inihalin tulad po si Zaccheo kay Abraham. Amen? Sabi sa Galatians 3:29, at kung kayo'y makikipag-isa kay Kristo, kayo'y kabilang sa mga lahi ni Abraham at tagapagmana ng pangako ng Panginoon. Hindi lang po tayo iniligtas ng ating Panginoon, hindi lang niya tayo mahal na mahal, tayong lahat ay tagapagmana. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Kapag sinabing ikaw ay nasa lahi ni Abraham, tayo pong lahat ay nasa lahi ni Abraham, sinasabi kay Zaccheo na you are belong, hindi ka outsider. Ang sarap naman, di ba? Pagpakinggan, kapamilya natin yan. Taga JA1 Mandaluyong yan. Welcome yan dito. Ay, mamaya po, may kainan po tayo doon. May konting pansit. At saka may birthday. Yan, may magse-celebrate po. Ayan, ito po yung greatest treasure na pwede natin makuha. Naligtas ka sa pamamagitan ni Kristo. Take note po natin na sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Ay, hallelujah. Kasi hindi lang siya yung naligtas, pati yung kanyang sambahayan. Amen? Sino pong excited dito? Na hindi lang ako, Lord, pati ang aking buong sambahayan. Amen? Amen? Sabi po sa Acts 16:31, believe in the Lord Jesus and you will be saved in your household. Amen. Ito yung magandang nangyayari. Tumayo si Zaccheo at sinabi kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko sa mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan at kung sino man at kung ako'y may nadayang sino man, isusuloy ko ito sa kanya na makaapat na beses. Yung love ni Jesus, binago si Zaccheo. Di ba?
Minsan tayong minsan, di ba, sa bahay. Pero kung iyayakapin natin yan, baka pa. Di ba? Minsan kapag ang dami nating sinasabi, pero si Zacchaeus po, binago ng pagmamahal ni Jesus. And sabi niya, I want to give. Oh, ito na yung mga taga-J1 Mandaluyong to eh. I want to give. Amen. Kasi natagpuan ni Zacchaeus yung real treasure. Kung dati ang treasure niya, yung wealth niya, yung yaman niya, nung makilala niya si Jesus at matagpuan niya yung salvation kay Jesus, wala na sa akin itong kaya pwede kong ipamigay ang kalahati nito kasi yung treasure niya si Jesus na. Amen. At lahat ng mga tumanggap kay Jesus, automatic yan. Giver yan. Yan. Ngitihan mo nga yung katabi mo, giver ka. Amen. Yun daw pong love, kapag nagbibigay ka kasi, love po yan. Yung love daw po natin ay masusukat, yung love sa Diyos, masusukat natin sa ating horizontal. Ayan. Ano po yung horizontal? Yung love sa Lord ay may horizontal. X and Y yan. Y and X, di ba? Sa algebra. May X and Y. Yung love natin kay Jesus, masusukat natin yan sa ating horizontal. Ibig sabihin, when we love others, we love God. And when you give to others, when you give your time, when you give your effort, when you give your money, pag nanlibre ka dyan, you say you love God kasi it's your horizontal. Amen? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ang horizontal ko. Amen. Mamahalin kita. Amen. So, yung love na yon dumadaloy talaga. Amen? Meron po ba tayo nakukuha? Patapos na po tayo. Ito po sino po nakakilala dito? Ito po ay nasa John 4:26. Ito po yung Samaritan woman. Samaritan woman. And alam niyo po ba, sabi dito, Jesus revealed Himself for the first time na siya ay Messiah. Hindi sa mga Pariseo, hindi sa mga pari, but to sa Samaritan woman. Ang Samaritan woman po ito ay maraming asawa, nakalimang asawa na, at meron pang asawa. Ngayon, dati, nung kinakausap si Jesus, na may asawa siya, na hindi niya asawa. Ang daming asawa, no? Swerte naman ito. Pero, kung mapapansin po natin, ang babaeng ito ay not known for, hindi maganda yung kanyang estado sa buhay. Pero, si Jesus po ay papuntang, from Judah, papuntang Galilee, pero sinadya niya ang Samaritan woman ito, out of way, sinadya niya yung Samaria just to meet the Samaritan woman and reveal Himself for the first time that He is the Messiah. Ako yung Messiah, ako yung tagapagligtas. Pwede naman sa mga pari eh. Pwede naman doon sa mga bababait. Pwede naman doon sa mga pariseo. Pero Jesus revealed Himself doon sa hindi maganda yung reputation. Amen? Same with Zacchaeus. Same with us. Amen? Maaari siguro hindi ganun kaganda yung ating past, pero hindi yun yung tinitingnan ng ating Panginoon. Sabi ko kanina, our value, kapag in-invest natin to sa Lord, mas maganda. Amen? Amen. Jesus demonstrates His care for all regardless of their social standing. Ayan. So, ano po itong 70,000? Parang kung ito, di ba? Di ba sa Forex to? Hindi. Sabihin nyo nga po, salamat na lang. Walang 72,000. Ano po ba yung 72,000? Ito po yung 12 legions of angels, 72,000 being of indescribable power. Ito po ay yung nasa 2 King 19:35. Sabi dito doon sa 2 King, basahin ko lang po. Nang gabing iyon, pinasok ng isang anghel ni Yahweh ang kampo ng taga-Syria at 185,000 na kawal ang pinatay nito. Kinabukasan, nang bumangon ng mga hindi napatay, nakita nilang naghambalang ang mga bangkay. So ano yung 72,000?
Nung pong sa Matthew 26:53, nung time na si Jesus ay papatay na, ay yung kumpong kanyang alalay ay kumuha ng tabak at tinaga sa tenga yung isa doon sa huhuli sa kanya. At ang sabi ni Jesus, ibaba mo yung tabak mo. At pinagaling ni Jesus yung tenga. Sabi ni Jesus, hindi mo ba alam na right now, kapag hiningi ko sa Ama, kayang ibigay ng Diyos yung 72,000 na warring angels at pagpapatayin silang lahat. Pero hindi ginawa ni Jesus. Salamat na lang kasi walang 72,000 angels na bumaba sa langit para patayin yung mga umuhuli kay Jesus. Kasi ang sabi ni Jesus, not by will, but your will, Father, be done. Hindi sinabi ni Jesus, nung nakapako siya sa krus, tama na, bababa na ako. Hindi. He remains on the cross. Nanatili siya sa cross. Tinarakan siya sa tagiliran, nilagyan ng tinik sa ulo, ipinako, namatay. At hindi siya sinabing, tama na, ayoko na. Lord, padala mo na yung 72,000, pagpapatayin mo na silang lahat. Hindi. Kailangan gawin ito ni Jesus kasi mahal niya tayong lahat. Amen? Kasi mahal na tayong lahat. Sabihin nyo nga po ulit, salamat kasi walang 72,000 angels. Amen? Sinabi sa kanya ni Jesus, ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan. Ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak din namamatay. Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking Ama, ay padadalhan agad niya ako ng higit sa 12 batalyon ng mga anghel, ngunit paano matutupad ang kasulatan na nasasabing ito'y dapat mangyari. Hallelujah. Meron palang mga anghel, di ba? Alam niyo po ba yung hierarchy? Yung hierarchy, yan. Ano ba yun sa book? Noon, sa ikan, Brother Mel, nabasa mo? Yung hierarchy po daw po ay ganito. Nung tayo pa ay hindi nakakakilala sa Panginoon, ang hierarchy ganito. God, angels, demons, at tayo. Pero nung makilala natin si Jesus as Lord and Savior, nabago yung pagkakasunod-sunod niyan. God, tayo, angels, and demons. Kaya hindi mo kailangang matakot sa demons. Kasi pwede mong utusan yung angels. Kasi nasa authority mo siya. At nasa ilalim ka ng ating Panginoon. Amen? Amen? Sige po. Ngayon, matapos na po tayo. Ito po yung challenge. Handa ka bang tanggapin si Jesus? Nakakatuwa yung ginawa ni Zaccheo. Nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Zaccheo sa kanyang bahay. Amen. Ang pag-ibig po, ito po ay ipinapadama. At salamat sa ating Panginoong Hesus kasi ipinadama niya yung pag-ibig niya sa atin. Nakikita ng Panginoon yung sitwasyon natin. Kilala ka niya. Yung past mo, hindi yan mahalaga sa Lord. Ang mahalaga sa Panginoon, yung future mo. Yung hinaharap mo. Na makakasama ka niya. Ibibless ka niya dito and the same time, makakasama ka niya soon. Amen? At mahal ka ng ating Panginoon at napapansin niya yung kabutihan sa buhay mo, hindi yung mga mali. Amen? At iniligtas tayong lahat ng ating Diyos. Amen? Amen? But we need to accept si Jesus. Amen? Itong Jesus na ito. Amen? So sa umaga pong ito ay tayo po magpe-pray. Tapos na po tayo. And Jesus, our priceless treasure. Amen? Sige po, tayo po ay pumikit, tayo tumungo. Thank you, Lord. Thank you, God. Salamat po, Panginoon, because sa umagang ito, God, naunawaan namin, Panginoon, yung real treasure, yung makilala ka, maging Panginoon ka, tagapagligtas ng aming buhay. Thank you, Lord, for giving your life, Panginoon. Hindi madali. Hindi madali. Ang sabi mo, Panginoon, ay hindi yung aking kalooban,
nung time na daraanan na siya yung matinding hirap, ang sabi ni Jesus, not by will, but your will, O Father, be done. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. At kung tayo man ay tulad ng si Keo, kapos, mababa, kulang sa faith, kulang sa pananampalataya, kulang sa pagsunod, kulang sa holiness, hindi yan mahalaga sa Panginoon. Gustong makita natin sa umagang ito yung real treasure kasi mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Amen? Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Pwede nating sabihin sa umagang ito, Ama sa langit, sige po, sabihin po natin, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap ko po si Jesus bilang aking Panginoon, tagapagligtas, at Diyos ng aking buhay. Kayo na po maghari at masunod sa aking buhay. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit at huwag mong hayaang mabura hanggang sa iyong pangalawang pagbabalik. Ako na lang po mag-pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito because na-reveal sa aming lahat yung priceless, yung walang halaga na kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Salamat po, God. I-bless niyo po yung bawat isa. I-bless niyo po yung lahat ng ginagawa. I-bless niyo po yung lahat ng sitwasyon na meron kami. Lord, paggagandahin mo yung istorya ng aming buhay in Jesus' name. Kami at yung aming buong sambahayan, Panginoon, ay maliligtas in Jesus' name. Maraming salamat po, Panginoon. And we are commanding right now the legions of angels to take full charge, Panginoon, sa aming buhay, sa aming mga loved ones, yung protection, yung covering ay patuloy naming mararanasan in Jesus' name. Thank you, Lord, dahil hindi mo pinadala yung mga angels, O God, yung 72,000 na angels, Panginoon. Thank you, Lord, dahil ibinigay mo yung buhay mo para sa amin. Salamat po, Panginoon, at patuloy naming itinatagubilin sa inyo ang gawain ito. Mataas ka at patuloy na maluwalhati. Minamahal ka namin, O Jesus. Minamahal ka namin, O Panginoon. At mamahalin din namin yung aming horizontal, yung aming kapwa. Salamat po, God. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen.